Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Dito sa video na ito bibigyan natin ng opinyon at mga katanungan sa mga pahayag ni Attorney Melvin Batibag at si Attorney Levito Baligod sa issue ng mga 18 dating sundalo. Disclaimer lang po, ito ay opinyon ko lang at question. Alam natin na ang NBI ay mahilig magsupuena ng mga nagsasalita sa mga krisitismo ng administrasyon. Director, mga ilan kayang ex-marines ang na-expect natin na dadalo bukas sa... Well, depende po kasi lumalabas ngayon ang handler talaga ng allegedly ex-marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard, hindi po marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 marines and others. Di ba? Dapat ganun. Kasi ang clarify namin kanina yung mga sinasabi ni Director Matibag sa media, no? Narinig nyo naman siguro, napanood nyo. Unang sinabi ni Director Matibag, 14 lamang daw ang Marines. So, pinakita namin na 16 talaga ang Marines, 2 ang Army. So, napatunayan namin na hindi totoo yung mga alegasyon ni Director Matibag. Ang sabi kasi sa subpoena, they just want to establish the identity ng mga 18. So sabi ko, okay lang kami sa identity. So pinakita namin yung kanilang serial number, government issued identification cards, etc. Dito pa lang mga kababayan, dina-downplay na niya yung 2 armed forces. Sabi sa joint affidavit 16 na Marines at 2 Armed Forces of the Philippines. Hindi claim nila na silang lahat ay ex-Marines. Wala po nagsabi niyan. Media lang ang nagsabi ng 18 na ex-Marines. Ang dapat na tawagin sa kanila ay 18 na dating sundalo. Kasi Marines at Armed Forces o Air Force man yan ay parehong sundalo mga yan. Ito'y kabubuhan lang ng malalaking media. O baka naman sinasadya lang lagyan ng kalituhan para mas discredit ang joint affidavit. Dito palang halatang mayroong pinapanigan si Attorney Melvin Batibag. Ako'y nagtatanong lamang. Attorney Melvin Batibag, ang priority mo ang taong bayan at hindi yun mga taong nasa matataas na posisyon. Hindi po kapitbahay ang tinuturo dito, kundi mga public officials. Mga taong nasa matataas na posisyon, mga taong mayayaman at may kapangyarihan. Attorney, hindi po ata yan patas. Yung mga taong nasa matataas na posisyon na parang hari. Yan ang prioridad mong imbestigahan. Hindi po. Yung mga private citizen kundi mga public officials. Sila ang dapat mong imbestigahan dahil pondo ng bayan ang nakataya dito. At alam mo at alam ko na walang proyekto na gawa ang administrasyon nito. Ngunit napakaliit ng budget. Trilyon budget na pinag-allocate nila pero wala pong naramdamang ang mga Pilipino. Hirap na ang mga ordinaryong Pilipino sa kababayad ng buwis. Kung may proyekto man silang ginawa, ito ay nasa lumipas na administrasyon. Katulad ng tulay sa Davao at subway station na sinimulan ng dating nating Pangulo Rodrigo Duterte. O kung maroon proyekto man lang, ito ay napakaliit kumpara sa halaga ng trilyon na budget. Nagbenta pa si Bongbong Marcos ng power plant. Ang tanong, na saan napunta yun mga trilyon na budget? Yung 60 na bilyong piso na kinuha ni Bangag sa PhilHealth na ibalik na ba? Bakit ayaw ninyong imbestigahan mga yan? Sa pananaw ko, inutel kayo NBI. Puro kapapogi sa media. Napaghahalataan kang protektor ng mga buwaya. Kampihan mo ang taong bayan. Hindi po kapitbahay ang tinuturo dito. Mga opisyal ng pamahalaan. Ang mga taong nasa kapangyarihan ang dapat isuri mo dito. Dahil sila ang abusado. Bakit yung kay Vice President Sara Duterte? Simpleng Mary Grace Piatos sa confidential fund, kada taon may sinasampang kaso. Bakit wala kaming narinig na sinapionan nyo yun mga witnesses na sina Madriaga, De Lima, Franz Castro, Cielo Magno at iba't ibang personalidad? Asan NBI yun supuenan nyo dito sa mga nagtuturo kay BP Sara? Bakit dito sa kaso ni BP Sara hindi mo siya pinotektahan? Asan supuena mo dito sa mga iba't ibang nagtuturo kay VP Sara? Halatang bayas? Kamatibag. Huwag mo kaming unggoyin. Yun mukha mo lang ang mukhang unggoy. Nagsama niyo raw yung logs ng air taxi. Pwede ka kwento lang. Kaya.
Yung tungkol dun sa 18 allegedly na Marines, yes. Kasi sabi ni Sergeant Tube, magkasama sila ni Saldico na parang sometime in 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, naghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So ginawa namin, nag-issue kami ng subpoena duces tecum sa air taxi. At sumagot ng air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025 walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipad doon kahit chopper lang, meron talagang lag ng pangalan. And there are times also na nakakagamit ako ng pribadong eroplano o kaya ng chopper. Very strict na inilalag yung mga pasahero po niyan. So hindi po mawawala yan. So, Ano po implication ng so ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, na official na documented ng isang pribadong kumpanya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududahan natin yung statement po nung isang nagkiklaim na individual. Lalo na wala naman po pinakita na corroborating evidence. Kasi very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato na kasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan o kasama nila si Saldico. Nakita ko po yung buong joint affidavit, 36 pages including the annexes. At sinuri na po namin dito sa NBI. Yung flight detail na sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag sa 2023 to 2025, di ba sinabi niya, ay wala daw eroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o impormasyon ni Director Matibag. At lahat po yan, naklaro namin kanina at sa tingin ko, nakumbinsi naman ang mga investigador. So you're saying, sir, na 2022, pero sigurado may flight logs po yun? Yes. Oo. Ang sinabi lang niya, 23 to 25 eh. He conveniently skipped 2022. Hindi dapat ganun ang investigador. Ang investigador, bago magbukas ng bunganga, he should first be sure of his facts. Dito po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Director. Dito sa issue ng air taxi. Sa mga pahayag ni Matibag. Sadyang inibistigahan ang taon 2023 to 2025. Sinuri na daw nila ang mga air taxi flight logs at walang nakitang lumipad na aeroplano papuntang Ilocos Norte. Napakayabang pa niyang itong pinahayag sa harap ng iba't ibang media. Ngunit, dadapuat kinaligtaan ang taon 2022. NBA. Ganun sila katanga. Para kaligtaan ang taon 2022. Bakit? Parang, hindi ata kapanikapiniwala na nalampasan ito. Ako'y nagtatanong lamang. Director, tanong ko na rin kung saan mo nakuha yung airlogs na sinasabi mo at sino ang nagbigay sa'yo. Since claim mo na napaka-transparent mo, bigay mo kompletong ahensya address at pangalan na nagbigay sa'yo. Subukan na rin natin siya at palay detector test natin yon nagbigay sa'yo mga report na yan. Para patas. Kung ang simpleng notaryo iniimbestigahan nyo, nararapat lang yung nagbigay sa'yo ng air flight log imbestigahan din natin. Huwag kang one-sided attorney Matibag. Hindi mo kami malilinlang. Ako'y nagtatanong lamang. Kayo na humusga at ilagay sa comment section kung sinadya ni attorney Matibag na kaligtaan itong taon 2022. O sadyang nakalimutan lang o katangahan lang at hindi na isama. Ang napaka-importanteng taon. Makakabayan pag ang isang kurot na opisyal paano ka makakapaglagay ng suhol sa kapwa niyang kurot na kasamahan kung wala kang pera. Sino ba unahin mong popondohan sarili mo o yung ibang buhaya? Common sense lang po mga NBI. Simple lang po. Pag wala kang pera wala kang pangsuhol. At meron po kasing mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So
parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran or baka mamaya meron ding sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Ang sinasabi ni Director Matibag, nagpirma lamang ang mga ito dahil meron silang economic problems, no? Economic reasons daw. At ipinakita namin na hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan. Ayon kay Melvin Matibag, istorya lang pala bakit ko paniniwalaan? Supuay na din natin kung sino nagbigay sa iyo ng chismis na yan para patas. Kung ano lang yung chismis na gusto mo pakinggan ayaw mong isubpuay na. Pero yung mga nagsasalitang witness may pangalan, may mukha, may affidavit. Sinasubpuay na mo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Attorney, walang pong nanakot sa kanila. Baka kayo ang nanakot. Kung ano-ano ang supuay na ang scene serve ninyo. Yung magnagtuturo kay BP Sara. Asan ang supuay na? Attorney Melvin Matibag, Direktor ng NBI. Sabi mo pag tinuturo ang kapitbahay, hindi mo agad imbestigahan yun kapitbahay kundi yung nagtuturo muna. Aber, nasaan mga supuay na mo sa mga nagtuturo kay BP Sara Duterte? Asan yun sinasabi mong patas ka? Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang. At walang nakukuhang income sa YouTube. Na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa. Na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hingi ko lang. Sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin para ipagpatuloy ang paggugol ng impormasyon para madali ninyong mapanood upang kayo mismo ang humusga at magbigay ng sariling ninyong opinyon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.